force yourself, di ba? Why put all the stress and the heaviness upon yourself para lang makasabay sa iba. Kahit di ba sa uso, kung hindi mo naman kayang bilhin, bakit mo bibilhin? Kung hindi mo naman kaya pang nandun ka sa tuktok, bakit mo mamadaliin na nasa tuktok ka? So, run your own race. Depende lang sa bilis na kaya mo. I-consider din natin yung nasa paligid natin. Yun yung ginawa ni Jacob. No? So, nag-no siya kay Esau, at hindi naman nagalit si Esau, ano? Ang maganda dito, naging firm si Jacob na may yaya sa kanya, pero nanindigan siya na hindi yan ang pinapagawa ni Lord sa akin. Alam niya kasi kung saan siya pinapapunta ni Lord eh. Ang maganda pang lesson dito, kapag ikaw nakikinig ka kay Lord, nakikinig tayo kay Lord at naririnig natin ang tinig niya, dito ka pupunta. Kasi hindi sila sa Edom pinapapunta ni Lord eh, sila Jacob. Sa ibang lugar sila pinapapunta ni Lord. So, alam niya na hindi doon, kaya madali para kay Jacob ang mag-no sa mga yaya. This 2025, alamin mo kung saan ka pinapapunta ni Lord. Alamin mo rin kung anong pinapagawa ni Lord sa'yo. Madaling mag-no kapag alam mo, may conviction ka na, pasensya na, hindi ako sasama, or next time na lang, di ba, kung alam mo namang hindi yun yung dapat mong paglaanan ng oras mo, or ng pera mo, or ng energy mo. Diba? According to your own pace, according to the word of the Lord, according to the instruction na narinig mo kay Lord, yun ang sabihin mo at panindigan mo. So do not let others dictate your direction this 2025. O hindi pagiging KJ ang pagsisay no. It is exercising godly wisdom. Kagaya po nung nabasa natin dito sa Genesis chapter 33. As you read the Bible, as you spend more time with God, as you pray, as you ask God, Lord, saan mo ba ako dinadala this 2025? I hope that you will be able to have the strength, the courage, the conviction, and the faith to say no politely and kindly. Meron din po kasi tayong tinatawag na spirit of control and manipulation. So, noong 2024, if napa-under ka doon sa mga taong manipulative, it could be spiritual eh. Hindi natin pwedeng ginagamit lang yung tao na yun, but it is also a demonic thing. Pero one way to break free from the spirit of control and manipulation is to stand your ground. Do not say yes always sa mga invitations nila, or wag mo hayaang i-blackmail ka or parang bigyan sila ng power, authority to control you by saying yes. Diba? Do not give them the liberty to run your life because only God should direct your life. And ikaw rin ang mag-decide para sa sarili mo to put an end to that control and manipulation. Your life will go on. God will rescue you. God will redeem you once you decide to put an end to the cycle of control and manipulation in your life. And I hope this speaks to someone today. God bless po.